Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ng saint na binigyan niya na ito ng pagkakataon, pero hindi pa din ito pinahahalagahan. Dagdag pa niya na alam niyang lahat ng ito ay pinlano ni Han Yuan, kaya't kanyang sinabi na sa pagkakataong ito hindi niya na ito ibibigay sa kanya ang sirang domain na iyon at ang pagkakataon. Ibinalik ang eksena sa Washenfeng na kung saan naghihintay na ang ating bida sa pagdating ng kanyang mga nasasakupan. Sa labas ng Washenfeng ay tahimik ang lugar dahil isa ito sa bulwagan ng Supreme Cultivator. At sa loob naman din ng bulwagan ay makikita ang tatlo na sina Xiao Chen, Li Yunfei at Jiang Meng. Makalipas pa ang ilang sandali ay dumating na si Sword Ghost sa bulwagan upang magulat sa kanyang master na si Li Yunfei. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang ating bida na nasa harapan kaya naman nakaramdam siya ng kaba. Binigyan naman siya ng isang ngiti ng ating bida ngunit si Sword Ghost ay kinakabahan sa pagkakataong ito. Habang natatakot siya ay kanyang sinabi na Master, dapat siyang patayin nito. Ngunit bago pa man niya makalimutan ay agad siyang nagbigay pugay sa kanyang master na si Li Yunfei. Isinunod din niya ang pagbibigay ng pugay kay Xiao Chen bilang ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Ipinaalam naman ni Li Yunfei sa kanyang senior brother, na ang Daogu Ghost na ito ay ang kanyang disciple. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Li Yunfei ay agad niyang tinawag si Daogu Ghost na lumapit ito. At nang makita naman ni Xiao Chen na natatakot si Sword Ghost ay agad niya itong sinabihan na huwag itong mag-alala. Dahil hindi siya yung tipo ng tao na nagtatampo ng sama ng loob. Nang makalapit naman si Sword Ghost sa harap ng ating bida ay hindi niya magawang makatingin dito. Hindi din siya makapagsalita dahil sa labis na takot sa ating bida. Samantala inisip ni Xiao Chen kung anong parusa ang dapat niyang igawad kay Sword Ghost dahil sa pinagmukha siyang tanga nito. Ngunit dahil disciple ito ng kanyang junior brother ay binigyan na lamang niya ito ng isang sapak sa mukha. Napaiyak naman si Sword Ghost na parabang bata dahil sa lakas ng suntok ng ating bida. Samantala nagulat naman si Jiang Meng nang makita niya ang kaganapang ito dahil hindi niya alam ang nangyayari. Pinagsabihan din siya ni Xiao Chen na kahit na wala siyang hinanakit, kailangan niya pa ring labanan ang suntok na ito. Hindi naman sumagot si Sword Ghost sa sinabi ng ating bida. Samantala tinanong naman siya ni Li Yunfei na kung anong balita sa kanyang arrangements na kanyang pinag-uutos. Sa tanong naman ni Li Yunfei ay agad siyang lumuhad at kanyang iniulat na ang lahat ay naisaayos na. Na ang lahat ng Supreme Beings ay patungo na sa Wushenpek. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay natuwa siya dito. Habang si Xiao Chen naman ay napangiti dahil dumating na ang kanyang mga hinihintay. Kaya naman agad niya nang iwinasiwas ang kanyang kamay upang ay summon ito sa loob ng bulwagan. Agad naman na lumitaw ang mga nasa sakupan ng ating bida kasama ang kanyang mga disciples. Nagulat naman ang lahat nang makita nila ang nasa kanilang harapan. Kaya naman sa mga puntong ito ay hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil sa ngayong alam na nila na ang kanilang master ay ang Supreme Cultivator. Ngunit agad naman silang binati ng ating bida bago pa man sila magsalita dahil alam niyang nahihiya ang mga ito. Sa punto namang ito ay agad naman na bumaba si Li Yunfei at kanyang sinabi sa kanyang senior brother, na kung bakit hindi muna niya kausapin ang kanyang mga nasasakupan. Muli namang nagsalita ang ating bida at kanyang sinabihan ang lahat na siya ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Nang marinig naman ito ng lahat ay mas lalong natuwa ang mga ito dahil personal na nila itong narinig sa ating bida. Kaya naman sa loob ng bulwagan ay nagkaroon ng masayang tagpo. Nagpahayag naman si Lao Zhou na hindi niya akalain na isang araw, ang matandang Zhou ay maaari ding maging Supreme Servant. Sinabi naman ni Duan Siliang na ang pagkakataon ay dumating na. Samantala nagtinginan naman ang dalawang disciples ng ating bida na sabi pa nga ni Li Xingyun na kung ito na ba ang kanyang junior brother. Na kahit si Qingdian ay napaisip din na kung ito ba ang kanyang senior brother. Kanya ding nasabi na tila ang kanyang cultivation ay hindi kasing ganda ng sa kanya. Si Jiang Chuan naman ay halos sumabog na ang ulo dahil sa hindi rin siya makapaniwala na ang kanyang boss ay ang Supreme Cultivator. Sinabihan naman silang lahat ni Xiao Chen na ang upper realm na ito ay may masaganang espiritual na enerhiya, at ang lahat ay mayroon lamang isang layunin, samantalahin ang oras at pagbutihin ang iyong cultivation, sikaping makamit ang cultivation ng Great Emperor sa lalong madaling panahon. Sinabihan din ng ating bida ang lahat na sa lalong madaling panahon, bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng kanya-kanyang gawain.
Nang marinig naman ito ng lahat ay agad nila itong sinang-ayunan ng may mga ngiti sa kanilang mukha. Habang si Lin Feng naman makikitang seryoso ito dahil hindi pa din nila alam ang dahilan ni Master Ape kung bakit kasama ng ating bida si Li Yunfei. Natuwa naman si Xiao Chen habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang mga nasasakupan. Sinabihan naman ng ating bida si Lin Feng na manatili ito sa bulwagan habang ang iba naman ay maari nang magpahinga. Kanya ding nilingon si Jiang Meng na kanina pa naghihintay sa kanya. Sinabihan niya ito na hintayin siya sa loob ng kanyang bahay. Nang marinig ni Jiang Meng ang sinabi ni Xiao Chen ay hindi na siya nakapagsalita at namula na lamang ang mukha nito. At habang naglalakad din siya paalis ay tuwang-tuwa ito sa kanyang nararamdaman. Nang makaalis ang lahat ng nasasakupan ni Xiao Chen ay naghihintay naman si Lin Feng at Master Ape upang makuha ang paliwanag sa kanilang katanungan. Sa puntong ito ay lumabas na si Master Ape at kanyang tinanong ang Supreme Body Cultivation kung anong nangyayari. Ngunit bigla namang lumabas si Li Yunfei sa kanyang harapan. At kinamusta siya nito. Nang galaiti naman si Master Ape nang makita niya si Li Yunfei. Inihayag naman ni Li Yunfei sa kanyang na ang pagkamatay ni Mu Hao ay wala siyang kinalaman. Iginiit naman ni Master Ape na nakita niya ito sa kanyang mga mata na pinatay nito ang Demon Lord. Nagpaliwanag naman si Li Yunfei na mayroon siyang malapit na relasyon sa Demon Lord at hindi kailanman magagawa ang ganoong bagay. Dagdag pa niya na ito ang alaala ng Demon Lord at maaari mo itong tingnan para sa iyong sarili. Agad naman na kinuha ni Master Ape ang bahagi ng memorya ng kanyang master, dito ay agad siyang binati ng Demon Lord. Napaiyak naman si Master Ape nang kanyang makumpirma na ito nga ang divine sense ng kanyang master. Muling sinabi ng Demon Lord na kung nakikita siya nito ngayon, ibig sabihin lamang ay matagumpay na natapos ang plano ni Yunfei. Hindi na din ako magpapaliwanag ng sobra sa iyo. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo mula ngayon, na dapat mong tiyakin na tulungan sina Yunfei at Xiao Chen. Nang marinig naman ni Master Ape ang sinabi ng kanyang Master Demon Lord ay kanya naman itong sinang-ayunan. Kasabay naman nito ay naglaho na ang divine sense ng Demon Lord. Agad din naman na nagsalita si Master Ape sa dalawa, na siya si Cold-Faced Azura Ape, na simula ngayon, umaasa siya na magiging bahagi na sa kanilang dalawa, anuman ang mangyari. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na ang susunod nilang gagawin ay ang muling ibalik ang katawan nito. Natuwa naman si Azura Ape nang kanyang marinig ito kaya naman agad niyang pinasalamatan si Supreme Yunfei. Pinuri naman ni Lin Feng ang kanyang senior sa matagumpay niyang mga katanungan. At muling maibalik ang kanyang katawan. Samantala sinabihan naman ni Xiao Chen si Lin Feng na dahil alam na nito ang kanyang pagkakakilanlan, ay kung may tiwala pa ba itong malampasan siya. Agad naman na sinagot ito ni Lin Feng nang nakangiti na hindi ito imposible. Matapos ang maikling pag-uusap ng lahat, ay sinabihan na ni Xiao Chen ang dalawa na magpahinga na muna ang mga ito. Agad naman na sumang-ayon ang dalawa sa sinabi ng ating bida. Nang makaalis ang dalawa ay sinabi ni Li Yunfei sa kanyang senior brother, na kailangan din nilang maghanda. Dahil ang mga Supreme ay parating na. Naging seryoso naman ang ating bida nang kanya itong marinig. Agad na din silang umalis upang paghandaan ng mga Supreme. Makalipas ang ilang mga sandali sa loob ng Wushen Temple, ay dumating na ang lahat ng Supreme sa loob ng templo upang pag-usapan ang nalalapit na digmaan sa labas ng domain. Habang pinagmamasdan naman ng mga Supreme ang dalawa ay hindi nila inaasahan ang kaganapang ito. Kaya naman sinabi ng isa na anong nangyayari, na hindi ba ang Supreme Cultivation at ang Supreme Yunfei ay magkaaway? Paano ito na ibabalik sa dati nitong estado sa isang kisap mata? Napaisip din ng isang Supreme na ang ipadala sila ngayon ay ang hindi magandang pagkakataon. Na kahit ang matandang Supreme ay nasabi na lang din niya na mukhang magkakaroon ng malaking usapin sa pagkakataong ito. Samantala naiinis naman ang manliligaw ni Xiao Chen dahil sa hindi niya din maunawaan ang nangyayari. Nasabi pa nga niya na si Xiao Chen ay ang hindi karapat-dapat na lalaki. Binigyan naman ni Xiao Chen ng hudyat si Li Yunfei na magsalita na ito. Agad naman na nagsalita si Li Yunfei sa lahat ng Supreme na tinatawag niya ang lahat dito ngayon para saksihan ang muling pagtatayo ng kanilang Wushen Peak. At pangalawa, may mahalagang bagay na kailangan niyang ipaalam sa lahat. Bigla namang naging seryoso ang lahat ng Supreme ng kanilang marinig ito. Ipinaalam ni Li Yunfei na pagkalipas ng 3 taon, napagpasyahan nilang dalawa ng kanyang senior brother na sakupin ang labas ng mundo.
Naging seryoso naman si Xiao Chen sa pagkakataong ito dahil sa gusto niyang marinig ang mga sasabihin ng mga Supreme. Samantala nagulat naman ang mga Supreme nang kanila itong marinig. Nabigla naman ang isa at kanyang nasabi na ang pananakop sa labas ng teritoryo. Samantala mayroon namang nagalit at sinabi nito na ang pananakop sa labas ng teritoryo ay isa lamang pagpapakamatay. Sinang-ayunan naman ng ibang Supreme ang inihayag ng isa. Sinabi naman ni Li Yunfei na kung mamatay sa labas ng domain o dito ay nasa iyo ito. Nang inig naman sa galit ang Supreme na ito sa sinabi ni Li Yunfei. Ngunit nagsalita naman na ang ating bida na ang mga extraterrestrial na nilalang na ito ay matagal nang nagpaplano para sa siyam na kaharian. Kahit hindi tayo pumunta para lupigin sila, ay darating pa din ang mga ito sa kanilang kaharian. Naniniwala din siya na narinig na ng lahat ang tungkol sa takot ng mga extraterrestrial na nilalang. Dagdag pa ng ating bida na kung manguna sa leeg at maghihintay ng patayan o magkukusa sa pag-atake, dapat ay malinaw sa puso ng lahat ito. Bigla namang natahimik ang ibang mga Supreme sa sinabi ni Xiao Chen. Nagbigay naman ng pahayag si Supreme Titan na ang mga organismo sa labas ng lugar ay ito ang kanyang kanina pa hinihintay. Sumang-ayon naman si Snow Maiden at si Thunder Supreme at ang iba pa. Na kahit ang Supreme Fire ay sinang-ayunan din niya ito. Nagsalita naman ang matandang Supreme na payag din siyang sumama dito. Dahil sa pagsang-ayon ng iba ay sumang-ayon na lamang din ang iba pa. Natuwa naman si Li Yunfei sa pagsangayon ng lahat kaya't kanyang sinabi na makalipas ang 3 taon, maglalakbay sila sa labas ng rehiyon sa panahong ito. At umaasa siya na makapagsanay pa ang lahat sa lalong madaling panahon. Dahil ang pagkakaroon ng isa pang antas ng cultivation sa labas ng domain ay katumbas ng pagkakaroon ng isa pang antas ng proteksyon sa sarili. Agad naman na inilabas ni Xiao Chen ang maraming alak at kanyang sinabi lahat na inumin ang alak na kanyang inihanda. Napatingin naman ang lahat sa alak na ibinigay ng ating bida sa kanila. Iniangat na din ni Xiao Chen ang kanyang alak at sabay niyang sinabihan ang lahat na inumin na nila ito. Agad naman na ininom ng lahat ang kani-kanilang mga alak bilang pagrespeto sa Supreme Master ng Physical Cultivation. Maya-maya pa nang makaalis ang mga Supreme ay napangiti si Li Yunfei. At kanyang tinanong ang kanyang senior brother na kung sa tingin ba nito ay ilan sa mga taong ito ang tunay na pupunta. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi nakakatipid ng isa ang 10. Natawa naman si Li Yunfei at kanyang sinabi na sa katunayan ay hindi lang iyon. Dahil pakiramdam niya maraming tao ang nagpakita ng killing intent sa kanila. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ikaw na mismo ang magresolve nito dahil wala siyang panahon dito. Napabuntong hininga naman si Li Yunfei sa sinabi ng kanyang senior brother, at kanyang nasabi na kung sabagay, matagal na siyang nakakuha ng titulo ng malaking kontrabida na ito, at sa pagkakataong ito ay hindi na ito masama. Gayunpaman, ay sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang mahanap ang mga nakikipagsabuatan sa mga tagalabas at puksain sila sa isang iglap at iyon ang kanyang orihinal na layunin. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na kung ganun ay ipapaubaya niya na ito sa kanyang junior brother. Inilipat naman ang eksena na kung saan ito ang grupo ng hindi sang-ayon sa plano ng dalawa. Sa mga puntong ito ay naiinis sila sa plano ng dalawang Supreme Master. At ayaw din nilang madamay sa digmaan ng tagalabas laban sa kanila. Ngunit sa mga sandaling namang ito ay biglang lumitaw ang matandang Supreme kasama ang Supreme ng apoy. Sinabihan din niya ang lahat na mukhang hindi maganda ang atmosfera. Naiinis naman na sinabi ng isa na pumunta sa labas ng mundo, 10 pagkamatay na walang buhay. Napangiti naman ang matandang Supreme at kanyang sinabi na pero kung hindi ka pupunta, makakatakas ba kayong lahat sa pagkakahawak ni Li Yunfei? Nang marinig naman nila ang sinabi ng matandang Supreme ay bigla silang naging seryoso dahil totoo naman din ang sinabi ng matanda. Tinuwanan naman sila ng matandang Supreme dahil sa mga reaksyon nito. Kaya naman kanyang inihayag na kung bakit hindi na lang sumama ang mga ito sa kanya sa pagtakas sa labas ng mundo. Nagulat naman ang lahat ng kanila itong marinig na sabi pa nga nila na ang pagtakas sa ibang rehiyon na ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Dagdag pa ng isa na sinasabing ang mga extraterrestrial na nilalang ay uhaw sa dugo at malupit, hindi makatao, kung sila ay sasama sa kanila, ang kanilang kapalaran ay hindi magiging mas mahusay. Sinang-ayunan naman ito ng isa, at kanyang sinabi na kahit na tumakas sila sa ibang rehiyon at matuklasan ito ng Supreme Cultivator at Li Yunfei,
hindi ba't isa itong bantang panganib? Muli namang nagsalita ang matandang Supreme na ang iyong cultivation sa labas ng kaharian ay isang hakbang lamang para sa pagiging pinakamataas na cultivator at Liyun Fei. Kung sa bagay, lahat ng ito ay isang kalamidad, bakit hindi kumuha ng pagkakataon? Bahagya namang kinabahan ng apat sa iminungkahi ng matandang Supreme. Ngunit ipinaliwanag naman ng matandang Supreme na ang mga dayuhang nilalang ay hindi tulad ng ating iniisip. Sa kabaligtaran, nagtataglay sila ng napakataas na katalinuhan, at may kakayahan nitong dalhin tayo sa susunod na antas. Humingi naman ng resulta ang isa na kung paano naman nila ito mapapatunayan. Nang marinig naman ng matanda ang tanong ng isa ay agad niyang inutusan ang kanyang kasamang Supreme. Mayabang namang sinabi ng Supreme ng apoy na manuod sila sa kanyang gagawin. Dito ay kanyang inilabas ang kanyang buong potensyal upang makita ito ng apat. Naramdaman naman ng apat ang kakaibang lakas ng kapangyarihan kaya naman malaking tanong sa kanila na kung anong klaseng kapangyarihan ito. Sinabi naman ng matandang Supreme na sa itaas ng Supreme Realm ay mayroon ding Immortal Realm. Nagulat naman ang mga Supreme nang marinig nila ang Immortal Realm dahil ang tanging alam lang nila ay ang Supreme na hangganan ng cultivation. Ipinahayag ng matandang Supreme na basta't sabay silang lumikas sa ibang rehiyon, ginagarantiya niya na maaabot ninyong lahat ang immortalidad sa maikling panahon. Bigla namang natahimik ang apat nang marinig nila ito at bahagya silang nag-iisip sa kanilang magiging desisyon. Idinagdag pa ng matandang Supreme na hanggat naghahanap ka ng kanlungan sa labas ng rehiyon, hindi lamang maaari kang umunlad sa mas mataas na antas, at sa hinaharap, kapag ang mga dakilang tagumpay ay nakumpleto sa labas ng domain, kayong lahat ay magiging mga Panginoon ng mundong ito. Bigla namang nabuhayan ang apat sa magagandang salita ng matandang Supreme. Kinumpirma din niya ito sa lahat na tama ang kanilang narinig na magiging master sila sa mundong ito. Sa puntong ito ay agad na nagbulungan ang apat para sa kanilang desisyon. At nang matapos silang mag-usap-usap ay agad na silang sumang-ayon na sumama sa labas ng rehiyon. Natuwa naman ang matandang Supreme ng kanya itong marinig. Kaya naman agad niyang binigyan ng token ang apat upang maging silbing patunay na parte na sila ng alyansa. Sinabihan din niya ang apat na naglalaman ito ng kapangyarihan mula sa labas ng kaharian, at hanggat nirefine nila ito, tiyak na mararating nila ang immortality. Agad naman na nagpasalamat ang apat sa ibinigay ng matandang Supreme at tinawag nila itong Heavenly Emperor. Bago pa man umalis ang matandang Supreme ay sinabihan niya ang apat na kapag nakapasok na sila sa Immortal Realm, ay babalikan niya ang mga ito. Agad naman na sumang-ayon ang apat sa sinabi ng tinatawag nilang Heavenly Emperor at nagbigay ng pugay bilang pagrespeto nila. Ibinalik naman ang eksena sa bulwagan ng Supreme, na kung saan sinabi dito ni Liyun Fei kay Xiao Chen na sapat na ang 3 taon para lubusan mong pinuhin sa High Hall at makapasok sa tugatog ng immortality. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na masikip ang oras, ni 1 minuto o segundo ay hindi mapapalampas. Ngunit bigla namang naging seryoso si Xiao Chen nang maalala niya ang gusto niyang itanong kay Liyun Fei, na mayroon siyang isang bagay na kailangan itanong sa kanya. Sinabi ni Xiao Chen na kung bakit mayroong eskultura sa kanyang High Hall. Ngunit nang tignan niya ulit ito ay nabigla siya dahil sa nawawala ang eskultura na nasa High Hall niya. Nang makita naman ni Liyun Fei ang gulat na mukha ng kanyang senior brother, ay agad niya itong tinanong na kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen na gusto kitang tanungin noon, ngunit naputol ito dahil sa Bone Dragon na iyon, nasa kanyang pinakamataas na bulwagan, mayroong isang eskultura. Bukod pa rito itinatala nito ang desisyon ng Taiko Quenching Body at ang siyam na turn life and death decision. Nagulat naman si Liyun Fei sa kanyang narinig sa kanyang senior brother, na mayroon itong eskultura. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama at ito ang gusto niyang itanong sa kanya, na kung ano itong eskultura na nasa kanyang High Hall. Sinabi naman ni Liyun Fei na hindi niya rin alam, pero walang ganoong eskultura sa kanyang High Hall. Upang makita ito ni Liyun Fei ay kanyang sinabihan ang kanyang senior brother, na dalhin siya nito sa kanyang High Hall upang kanya itong makita. Ngunit sinabi naman ni Xiao Chen na sa hindi malamang dahilan ito ay naglaho na parang bula.
Bahagya namang nabahala si Li Yunfei kaya't kanyang sinabi na ang bagay na ito ay medyo kainahinala, ngunit wala rin siyang ideya. Takang-taka naman si Xiao Chen sa nangyayari at hindi niya maiwasan na mag-isip ng kakaiba dito. Ngunit hinayaan niya na lang muna ito at kanyang sinabihan si Li Yunfei na huwag mag-alala dito. Tinanong din niya ito na kung alam ba ni Li Yunfei ang tungtian list. Kinumpirma naman ito ni Li Yunfei na alam niya ang bagay na ito. Agad naman na inilabas ito ni Xiao Chen at kanyang sinabi na dahil alam niya ito, ay mag-iwan sila ng pangalan sa kanila. Agad naman na sumang-ayon dito si Li Yunfei dahil para sa kanya ay maganda ito. Kaya naman agad na din niyang ginamit ang kanyang aura, ngunit nagulat naman si Xiao Chen nang makita niyang wala man lang itong naging tugon. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na senior brother, na hindi dapat niya ito pilitin. Dahil baka hindi tugma sa kanya itong top rankang. Ngunit sinabi naman ni Xiao Chen na ang makalangit na listahang ito ay napakamahiwaga, kayang magproyekto ng makapangyarihang mga individual na may parehong antas ng cultivation gaya niya na ayon din sa kanya ang antas ng cultivation. Bagamat hindi niya pa ito lubos na naiintindihan, ang paggamit ng listahan ng tungtian ay maaaring makapagpabilis ng kanilang paglalakbay sa cultivation. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay namangha siya dito. Kaya naman kanyang sinabi sa kanyang senior brother na kung iyon ang kaso ay simulan na nila ito ngayon. Masaya naman na sinang-ayunan ito ni Xiao Chen habang kanyang inihanda ang makalangit na listahan. Agad niya itong iniangat upang pumasok sila sa loob ng makalangit na listahan. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon ang makalangit na listahan nang buksan ito ni Xiao Chen. At ilang sandali pa ay nakapasok na sila ngunit may kakaibang bagay na bago sa ating bida. Sa puntong ito ay nasa ibabaw sila ng isang mataas na altar. Kaymat sa punto ding ito ay nagugulat si Xiao Chen dahil hindi niya alam ang nangyayari dito. Samantala sa kabilang banda naman sa Shenzhou Continent Refining God altar ay nandito ang nilalang. At nagtataka din ito dahil hindi niya inaasahan ang dalawang biglang lumabas sa kanyang harapan. Nasabi pa nga niya na kakaiba ito, dahil sa bawat oras na ang mandirigma ay inaasahang mula sa alchemy altar na ito ay may antas ng cultivation na katumbas ng sa kanya. Agad naman na nilabas ng dalawa ang kanilang mga aura habang si Xiao Chen ay hindi din maunawaan ang nangyayari dahil lubhang malakas ang nilalang na nasa kanilang harapan. Agad naman na iniwasiwas ng nilalang ang kanyang kamay at sa isang iglap lang ay naglaho ang dalawa. Hindi pa din maunawaan ng nilalang ang nangyayari sa altar at tinanong niya ang kanyang sarili na kung anong nangyayari. Sa alchemy altar, ngunit hindi siya sumuko at kanya ulit itong sinubukan. Sa punto namang ito ay biglang lumabas ang isang malakas na nilalang na katumbas niya ng cultivation. Kaya naman natuwa ang nilalang at kanya na lang nasabi na mukhang nagkaroon lang ng maliit na problema kanina. Dagdag pa niya na ang kasalukuyang kalaban ay ang tanging makatwiran. Habang sa kabilang banda naman ay biglang lumitaw muli ang imahe ng nilalang sa kanila. Kaya naman natuwa si Xiao Chen at kanyang nasabi na ito na yata ang kalaban nila ngayon. Agad naman na naglabas ng matinding enerhiya ang nilalang sa harapan ng dalawa. Sa lakas nito ay halos hindi nila ito kayanin dahil ang cultivation ng nilalang na lumabas ay lubhang mataas sa kanila. Kaya naman nasabi na lang din ni Xiao Chen na sobrang lakas naman ng kanilang kalaban. Makalipas pa ang ilang sandali ay agad silang inilabas ng makalangit na listahan dahil sa hindi nila kinaya ang malakas na kalaban dito. Agad naman na nagtanong si Li Yunfei sa kanyang senior na kung ano iyon. Sinabi naman ni Xiao Chen na sobrang kakaiba ito at hindi niya din maunawaan ang nangyayari. Kaya naman agad niyang ibinalik ang kanyang makalangit na listahan dahil may kakaibang nangyayari dito. Nasabi pa nga niya na ang kaganapang ito ay hindi pa nangyayari dati. Nagtinginan naman ang dalawa dahil may naisip silang isa pang paraan. Sinabi ni Li Yunfei na mukhang ang senior brother ay dapat nang maging tapat at mag-refine sa trono ng High Hall. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Xiao Chen dahil sa ito na lamang ang kanilang magagawa ngayon. Makalipas pa ang ilang sandali ay nagtungo na si Xiao Chen sa kanyang High Hall upang mag-refine ng binibigay na kapangyarihan nito.